Umalis nga pala kami ng bahay at bibili kami ng chocolate. Ito yung weather natin for today's update. Napakaganda, talaga namang lumabas si Haring Araw. So malapit na nga pala tayo sa pupuntahan natin at ito na nga, nandito na kami sa parking area at ito yung bumungad sa amin na isang punong napakaganda na at namumulaklak, talaga namang nakakamangha pagmasdan. So dumaan na nga pala kami doon sa bilihan ng chocolate at sarado pa sila. So habang maghihintay kami, sabi ng asawa ko ay pupuntahan muna namin yung puno ni Alicia. Noong ipinanganak ko kasi Alicia ay pinadalhan kami ng sulat mula sa City Hall at nakalagay doon kung saan ang location itatanim yung puno. Pero pag mamayari talaga yan ng taga City Hall at nakapangalan lang kay Alicia, hindi ko lang alam kung bakit may patree planting pa sila dito kapag sa tuwing may nanganganak. Hindi ko lang alam kung buong bansa ba sila gumagawa ng ganyan or dito lang ba sa city kung saan ako nakatira. So yan na nga, excited na si Alicia na masilayan ang kanyang puno. Pero habang papalapit kami ay sinabihan ako ng aking asawa ay patay na yung puno. Pero imposible naman dahil palagi ang inaalagaan ng taga City Hall. Nakita ko na nga yung puno ni Alicia, hindi nga lang siya gaano kalakihan kasi 4 na taon pa lang naman ito. So ito na nga yun, wala siya gaanong dahon kasi kagagaling lang sa winter. At sinabihan ko na rin si Alicia na hanapin na rin niya yung pangalan niya dyan kasi ito yung puno na yun, ito yun, o diba? Hindi pa gaano siya malaki pero at least tumutubo talaga siya. Pero 4 years old na yan, puno na yan kasi si Alicia ay 4 years old na din. So ayan na nga, nakita ni Alicia agad yung pangalan niya at tuwang-tuwa siya. Nagtatanong na din si Alicia kung bakit daw siya nagkaroon ng puno at wala din naman akong maisagot dahil wala din naman akong alam. Simula kasi na itinanim namin itong puno na to ay isang bisis lang kami nakapunta dito at yun pa ay wala pang 1 taon si Alicia. So medyo matagal na rin kami na hindi nakabisita dito. Tinanong ko nga palang aking asawa kung kapag puputulin itong puno na ito ay matatanggal ba dyan ang pangalan ni Alicia. Pero ang sabi ng aking asawa ay hindi daw yan matatanggal yung pangalan ni Alicia kahit puputulin daw yung puno na yan. O diba, kahit nasa Pinas na si Alicia, yung pangalan niya ay mananatili pa rin dito sa France. At habang nagkukwentuhan kami dito, napansin ko itong ilog na wala naman sanang ulan ay patuloy na bumabaha. Pero matutuwa ang nagkakayak dyan kasi malaki yung tubig. So yun na nga, hindi na rin kami nagtagal kasi bukas na yung bilihan ng chocolate at pabalik na rin kami at ito na nga, nandito na kami. At habang namimili yung aking asawa at ang aking anak ng chocolate, ay meron talagang nakapagbighani ng aking mata. At ito yun, napakagandang pagmasdan, napakaganda talaga yung mga kulay. At yung tinitingnan ko yung bawat isa sa kanila ay talaga namang magugulat ka sa presyo. Gusto ko sanang bumili ng isa pero besh, iwan ko lang bakit tag 90 euro. Ang pinakamura nila dito ay nasa 50 euro. O diba, isang tasa, isang kapihan lang, napakamahal. So ayan na, may bitbit na yung aking asawa at tuwang-tuwa na yung mag-ama na yan dahil may chocolate na silang makakain habang nanonood ng TV. Iwan ko ba silang dalawa ay magkakasundo talaga pagdating sa chocolate. At habang pinagmasdan ko silang naglalakad, natutuwa ako at napakasweet nilang tingnan. Pero minsan nag-aaway din silang dalawa dahil meron silang hindi mapagkasunduan. Ito kasing aking anak ay minsan makulit at ito namang kanyang ama ay minsan nauubusan ng pasensya lalo na kapag pagod. Ano na nga, habang pauwi kami sa aming bahay at nakita ito ni Alicia, gusto rin niyang pumunta dito. Tinatawag namin siya ditong Fit Foreign pero sa atin to sa Pinas tinatawag itong festival. Dito pa nga lang kami sa bungad at halatang halata na si Alicia na napaka-excited at tila hindi na niya alam kung saan siya mag-uumpisa na maglaro. Pero hinayaan ko muna sila na pumipili kung saan yung gusto ni Alicia. Habang ako ay nanonood sa mga batang naglalaro, noong nakaraang taon ay nanalo ako dito yung parang baril-barilan. Yun lang naman kasi ang pwede kong laruin sa tuwing magkaroon ng Fit Foreign. Once a year lang pala yan silang nandito. Kaya kailangan sulitin kasi matagal na rin ito silang bumabalik. Yun nga lang ay yung ticket nila ay napakamahal. Kaya kailangan mo kapag nandito ka, alam mo kung saan yung pinakagusto mong laruin. Habang ako'y nakasunod sa aking mag-ama ay nagtatanong na nga palang aking asawa sa anak ko kung saan ba talaga siya gustong maglaro at hindi din niya alam sa dami ba namang pwede niyang paglaruan. At ako'y napapagod na sa kakasunod sa kanila. Gusto ko na lang sana na umupo sa tabi kaya lang iniisip ko isang bisis lang ito sa 1 taon. At ito naman habang naglalakad ako natutuwa ako nitong mga bata na tumalon-talon. Ito nga pala yung sinasabi ko na baril-barilan. Kapag napaputok mo itong 3 balon ay panalo ka na. Pero mabilis lang naman siyang ipapanalo dahil malapit lang din siya. At kapag nanalo ka na ay papipiliin ka nila kung anong laruan ang pwede mong kuhanin. Pero naman kasi ako ay mahilig ako sa mga teddy bear kaya teddy bear na ang kinukuha ko. So yun na nga, huminto lang ako saglit dahil nanonood ako sa mga naglalaro. Hindi ko na alam kung saan na pumunta yung mag-ama ko.
Siguro hindi pa talaga alam ni Alicia kung saan siya mag-uumpisa. Ang dami kasi naman talagang pwedeng paglaruan dito. Noong nakita ko na sila ay sinabi ng aking asawa na nalilito na daw si Alicia kung saan siya mag-uumpisa. Kaya patuloy kaming naglalakad hanggang sa dulo. At yung nakita ko na nga itong nasa gilid namin, sabi ko kung gusto ba niyang maglaro dyan ay ayaw naman niya. Kaya sabi ko na lang na pupunta tayo doon sa pinakadulo at baka gusto ni Alicia yung puting balon na nakalutang sa tubig. Noong pinakita ko na sa kanya yung balon, ayaw niya kasi natatakot daw siya. Kaya kinausap na siya ng kanyang ama kung ano ba talaga ang gusto niya. At nung pabalik na kami ay gusto niyang laruin yung nakita ko kanina na tumatalon-talon. Ay nako, bata nga naman. Pero kasi magulang tayo kaya palaging may pasensya. Tayo ngang matatanda, nalilito sila pa kaya na bata pa. Habang namimili si Alicia kung ano yung pwede niyang paglaruan, ako naman ay nakyutan ako sa mga batang naglalaro dito. Sinasabi ko ni Alicia na balon na lumulutang sa tubig, pero ayaw niya nga dahil takot siya. So yun na nga, hinayaan ko yung mag-ama ko na mag-usap silang dalawa. At tumingin-tingin din daw sila kung saan talaga mag-una si Alicia kasi sabi ng papa niya, saka na daw siya pumunta doon sa may tumalon-talon kung pauwi na tayo at unahin daw muna nila dito sa pinakadulo. Nakita nga pala ni Alicia itong mga stuffed toys na nandito sa harapan. Gusto niyang bumili ng isa. Kaya lang hindi binibenta kasi nga sa tuwing may naglalaro dito sa kanila ay ito yung binibigay nila na prize. So hanggang dito na lang at kami muna ay mag-i-enjoy dito. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Bye-bye!